binigay ni Gina Acosta. Siyempre, sabi ni Gina Acosta, hindi niya yun turn over yung milyon-milyon yon kung walang utos si Sara. So ayon sa prosecution team, ang testimony ni Gina Acosta sa Senado ay isang pambihirang smoking gun. Yan ang description, mga kababayan, ng prosecution. Inamin mismo ni Acosta na nilabag nila aking palaisipan. Ito ba ay ginamit lamang para sa personal na karangyaan? O ang pag-iwas ba sa mata ng batas ay indikasyon, mga kababayan, na yung pondo ay lihim na inilaan para sa mas malalaking planong politikal? So mga pagkilos na maaring nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ano po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Bukas, mga kababayan, sana wala nang abagat, wala nang baha para tuloy-tuloy na yung impeachment trial ni Sara Duterte. Ngayon, pag-usapan natin itong si Colonel Dante Lachica, yung kinukonsider na bagman ni Sara Duterte, kung saan yung milyon-milyon na confidential funds, mga kababayan, ay binigay ni Gina Acosta. Siyempre, sabi ni Gina Acosta, hindi niya yun turn over yung milyon-milyon yon kung walang utos si Sara. Yun ang base sa testimony ni Gina Acosta. Pero ang tingin ng mga legal experts, itong Dante Lachica, hindi lang siya bagman, kundi co-mastermind ni Sara Duterte. Sa nangyari pa, evaporate pa malaman, inaalam pa na saan napunta. Pero I think may idea na kayo kung saan napunta yung milyon-milyon na confidential funds, mga kababayan. Kasi yung mga sinasabing mga beneficiaries na nakapangalan po sa mga chicheria ay non-existent po. Tama? Non-existent. So ito po, mga kababayan, na lantarang pag-abot ng milyon-milyon na pisong confidential funds kay Colonel Raymond Dante Lachica sa ilalim, mga kababayan, ng direktang utos sa mismong pag-amin po ni Gina Acosta na nag-utos si Sara Duterte mismo, ay naglantad sa isang organisado at pambihirang sistema, mga kababayan, sa loob mismo ng Office of the Vice President. So pinapakita dito, mga kababayan, ang kabuuang kawalang delikadesa at pananagutan sa paghawak po na pera ng bayan, na isa pong pamamaraan na binuwag ang lahat ng legal na harang para lang po magkaroon ng malayang kontrol sa yaman ng bansa. So lumalabas, mga kababayan, sa naging testimony ni Gina Acosta, itong si Dante Lachica is more than a bagman. Hindi lang siya bagman, mga kababayan, ni Sara Duterte. So sa pagpapatuloy po ng impeachment trial sa Senado, formal na idineklara ng Senate Impeachment Court ang dating OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta bilang isang hostile witness. Sa ilalim po, mga kababayan, ng pag-isa, ibinunyag ni Acosta na personal na nag-utos si Sara Duterte na i-release ang buong 125 milyong pisong pondo kay Colonel Dante Lachica. Kinumpirma pa, mga kababayan, ni Acosta sa Senate Impeachment Court, ang dambuhalang perang ito ay isinilid sa apat na oblong na shape na traveling bag matapos itong iingkas sa Land Bank Show Boulevard noong December 2022. So hindi lang po simpleng taga-bitbit ng bag o taga-salo ng pera itong si Dante Lachica sa lumabas, mga kababayan, na cross-examination kay Gina Acosta. Ginawa siyang all-in-one na arkitekto kung saan sa kanya dumiretso ang milyon-milyong piso na pera na parang isang pribadong transaksyon lang, habang si Sara ang nasa likod bilang utak
Siya yung nag-utos eh. So mag-isip po tayo ng malalim. Kung isang ordinaryong tagadala lang ng bag itong si Dante Lachica, bakit sa kanya po dumiretso itong 125 million pesong confidential fund? In cold cash, sabi nga ni Ligutan, in cold cash. Kung saan labas yung sistema sa regular na sistema ng gobyerno. So ang paggamit mga kababayan ng traveling bags ay nagpapatunay na may intensyong itago talaga ang bawat sentimo mula sa karaniwang auditing kasi yung usual po dapat cheque. Pero ito talagang cold cash mga kababayan at nilalagay parang operasyon ng sindikato. So ayon sa prosecution team, ang testimony ni Gina Acosta sa Senado ay isang pambihirang smoking gun. Yan ang description mga kababayan ng prosecution. Inamin mismo ni Acosta na nilabag nila ang Joint Circular 2015-01 dahil walang anumang legal na provision na nagpapaintulot po sa isang security officer na humawak o mag-disburse ng confidential funds. Yung obligasyon na yun, ang trabaho na yun, kay Gina Acosta. Pero sa utos nga po ni Sara, binigay niya mga kababayan kay Lachica. So itong pag-endorso ni Duterte, ni Sara, sa pera kay Lachica ay isang illegal na paglipat ng kapangyarihan o pangbigyan siya ng absolute control sa pera. He is also in charge of the planning and implementation nitong confidential activities on top of disbursing funds and concocting liquidations base mismo sa naging salaysay ni Gina Acosta. So lumabas mga kababayan sa impeachment trial na si Colonel Lachica na dating pinuno ng Vice Presidential Security Protection Group, BPSPG. Ang siyang mag-isang nagbalangkas ng mga Protective Intelligence Operation reports at nagmanipula sa paggastos po ng pondo. Gayunpaman, formal na napatunayan ng Commission on Audit ng mga state auditors na ang mga aktibidad na ito ay hindi kwalipikado bilang lehitimong operasyon. Puro violations mga kababayan yung ginawa ni Sara. So ito yung dahilan kung bakit naglabas yung COA po ng Notice of Disallowance sa milyon-milyong piso dahil sa mga questionable acknowledgement receipts na may mga peking pangalan tulad po ni Mary Grace Piatos, si Milky Sikoya, si Andy Lim, mga nakakatuwa na pangalan. So sila chika mga kababayan nag-isip ng aktibidad. Siya ang kumuha ng pera sa traveling bags. Siya ang gumastos at siya rin ang gumawa ng sarili niyang ulat para sabing nagastos na yung pera. Nagastos na ito ng tama daw. Mali. Hindi tama yung paggasto. Sila ni Sara Duterte ang nagluto ng kwento mula umpisa, mga kababayan. Yan ang lumalabas doon sa testimony. Hanggang sa huli. At gumamit ng mga peking pirma para po para pagtakpan kung saan ba talaga napunta ang daang-daang milyong piso. You see? So napakadali at napakalinaw mga kababayan ng mga umiiral na patakaran sa pamahalaan para sa pag-disburse at paggasta ng pondo ng bayan. So bakit dumaan sa ganitong komplikado, lihim at questionable proseso po kung ang layunin lang naman ay ordinaryong serbisyo publiko? So yan ang malaking katanungan mga kababayan. So kapag pilit na inililihis ang pera sa tamang daan, hindi natin maiwasang magtanong, may iba ba ang plano o ibang pinagdaanan ng perang ito na hindi pwedeng malaman ng publiko? Diba? So labag ito mga kababayan sa pangunahing batas ng pananalapi sa ilalim po ng Presidential Decree number 1445 o yung Government Auditing of the Philippines. So, ito po ay nagbabawal sa mga disbursing officers na ipaubaya o i-delegate ang kanilang tungkulin sa ibang tao. So, ang dapat na gumawa nito si Gina Acosta. Sa iyong banded Hindi pwede itong i-delegate. So, bukod dito,
Ang pagsusumiti mga kababayan nitong mga questionabling acknowledgement receipts na may mga peking pangalan ay pasok sa paglabag po sa batas laban sa falsification of public documents. Ito, mga kababayan, ginawa-gawa nila para i-justify yung paggastos. Doon na sila na-booking kasi pinacheck kung existing ba, kung totoo ba itong mga taong ito. Puro peke lumabas sa Philippine Statistics Authority. So the original sin is in all this is giving all this power to La Chica by entrusting him with the confidential funds. Yun ang nangyari. So ang paglilitis mga kababayan sa Senate Impeachment Court nakatutok ngayon sa maling paggamit nitong kabuang 612.5 milyong pondo ng Office of the Vice President tsaka ng DepEd. So ang pinakang malaking pagkakamali o ang original sin na matatawag natin na pinatunayan ngayon ng mga House prosecutors ay ang desisyon mga kababayan ni Sara na latawan ang lahat ng inilatag na legal na proseso ng Republika ng Pilipinas upang ibigay ang buong tiwala at kontrol ng pondo kay Colonel Dante La Chica. So ang pinakaugat po ng lahat ng anomalyang ito ay ang mismong desisyon ni Sara Duterte. Yun pong malinaw na lumalabas sa impeachment trial. So noong ipinaubayan niya ang 100 milyong piso kay Dante La Chica, nalabag sa patakaran ng ating gobyerno, binuksan niya ang pinto para sa malawakang irregularity. Yun ang malinaw. Nandun yung mga peking resibo at mga nawawalang milyones na hindi na ngayon may paliwanag sa publiko. Kaya yan ang rason kung bakit patuloy na umiiwas si Sara Duterte na sagutin ito ng direkta, ng personal. Hindi siya nag-a-appear mga kababayan. Inayaan niya, hirap na hirap yung mga abogado sa pag-defense sa kanya. Pati yung mga witness tulad ng hostile witness na hirap na hirap, si Gina Acosta. Ayun, na corner ni sa pagtatanong ni Atty. Ligutan, nilaglag pa rin si Sara Duterte. So ang taong bayan, mga kababayan, ang dapat na magtanong, bakit kailangang buwagin ni Sara Duterte ang legal na sistema ng gobyerno para lang kay Dante La Chica? So ang pagpili sa isang sulong tao na humawak ng 100 milyong piso ay hindi po simpleng desisyon ito. Ito ay isang kalkuladong paraan upang maging kontrolado ang pundong lihim, itong confidential funds mga kababayan, na inubos sa loob lamang ng napakaikling panahon. You see? Ito talagang malinaw na by design ito. Dinisin yung ganon para makalusot sana, pero hindi pa rin lumusot. Na-booking. Sa ilalim mga kababayan ng prinsipyo ng Command Responsibility at ng Anti-Graft in Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, ang isang mataas na opisyal na nagbibigay ng hindi nararapat na bintahe o iligal na kapangyarihan sa isang tao upang humawak ng pondo ng bayan ay may direkta pong pananagutan. So ang original sin na ito ni Duterte, ni Sara at sa ni Dante La Chica ay sapat ng basihan para sa kasong betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution na siyang tinatalakay ngayon sa Senado para sa kanyang tuluyang pag-iba. So saan nga ba talaga ginamit yung pera? So yun ang tanong. Ang nakakabahalang tanong ngayon ng ating mga mamamayang Pilipino. So sa mga huling pag-arap sa impeachment court, patuloy ang paggigiit ng panig ng defense na ang pondo ay nagamit sa mga intelligence networks daw at sa security surveillance. Gayunpaman, dahil sa kawalan mga kababayan ng lehitimong dokumentasyon at ang paggamit ng mga questionabling lagda sa liquidation po, nananatiling blanco ang publiko sa totoong destinasyon ng milyon-milyon na pondo. Although, may idea tayo kung saan punta. Tingin ninyo saan. So sa tindi ng bilis ng pagkaubos ng pera, nang walang malinaw na bakas, natural lang na kabahan ang ordinaryong mamamayan. Hindi natin mapigilang mag-isip kung hindi ito nagamit sa mga opisyal na proyekto ng pamahalaan, saan ba talaga napunta? So ang tulin mga kababayan ng paggasta at ang pilit na paglaktaw sa mga institusyon ng gobyerno ay nag-iiwan ng isang napaka-king palaisipan
Ito ba ay ginamit lamang para sa personal na karangyaan? O ang pag-iwas ba sa mata ng batas ay indikasyon, mga kababayan, na yung pondo ay lihim na inilaan para sa mas malalaking planong politikal? So mga pagkilos na maaring naglalayong magpundo ng destabilisasyon laban sa kasalukuyang administrasyon. So kapag po ang pondo para sa seguridad ay hindi ma-audit, ang mismong seguridad ng bansa ang nalalagay po sa peligro. So ang pagdilihi sa layunin ng pondo ng ating pamalaan, mga kababayan, o ang pagkabigong patunayan, ang lehitimong paggagamit nito ay hindi lamang paglabag sa COA guidelines. Sa ilalim po ng batas, ang paggamit ng pondo ng bayan sa mga aktibidad na labas sa inaprobahang budget ay maaring mag-constitute po ng technical malversation at sapat na patunay ng gross misconduct na parihong mabibigat na ground, mga kababayan, para sa tuluyang pagpapatalsik sa isang halal na opisyal sa pamamagitan po ng impeachment, tulad po ni Sara Duterte. So ang pera ng bayan ay may prosesong dapat pong sundin. Yan ang malinaw. Hindi pwedeng ipaubaya sa kakilala para lihim na ubusin. Tama po. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.